Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, gayon din sa ating mga follower. Siyempre, kung bago ka pa idol sa channel natin ito, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para lagi ka ring updated sa ating mga video. Pero mga idol, tulad pa rin naman ng dati, tayo naman magkukwentuhan lamang na may kaugnayan pa rin sa larangan ng serbisyo publiko, para magkaroon tayo ng magandang impormasyon sa ating mga follower, sa ating mga viewer, yun din sa ating mga mamamayan. Alam nyo idol, talakayin lang natin yung mga nakaraang pangyayari na nagkaroon kami ng complainant. Ang sistema ng pangyayari di umano ayon sa blatter ng mga bantay bayan. Nung nakaraang nung kasagsagan ng ulan na nung 27 yata, nung Mayo. Yung construction firm na dito yata sa, di ko malaman kung saan kalye yun, gumuho yung pader. So may sasakyan na nakaparada yata sa tapat nung construction site na yun, dahil sabi nung pinaka representative nung kumpanya, nag-ukay sila yata ng magiging pundasyon yata. Hindi ko malaman kung bahay yung gagawin o building. Siguro, siyempre nag-uulan, bumigat yung pader na pinagtambakan ng mga pinagkukayan. Gumuho, bumigay yung pader. Nabagsakan yata yung sasakyan. Hindi ko malaman kung kotse yun o ano yun. Dinulog na sa amin ang problema dahil mukhang hindi yata nagkasundo sa transaksyon nila. Ngayon, yung pangyayari pala na yun, in-advise na pala nung isa nating co-partner sa larangan ng serbisyo publiko na si PSD Roelio Perinya na yung mga ganyang pangyayari, direkta na yan sa polis. Police matter na yan kasi company versus insurance ng magiging katapat ng aksidente dun sa kotse. Siyempre, ipapile nila sa insurance yun Ngayon, nakiusap yata, di umano, itong complainant at saka yung magkabilang panig na kung kayang ayusin dito sa barangay, dito na lang. Pero in-advise na raw niya na irekta na yan sa polis. So, sa madalit sabi, nakisuyo yung magkabilang panig, tinanggap nila. At the same time, na-blatter nga nila yung mga pangyayari. Tapos ng mga nakaraang araw naka-duty ang inyong lingkod sa pangalan ng ating kasamahang Lupon na si Lupon Martinez. Dumating yung time na nung araw na yun yata sila magkakaroon ng transaksyon o magbabayaran sa damage o etc. Hindi natin alam kung anong sistema. Hindi sila nagkasundo. At ang naging nung complainant, pumihit ang ihip ng hangin, gusto na niyang ituluyan yung reklamo kasi ayon doon sa complainant, nung makausap natin, 20 mil lang daw ang gustong ibigay, di umano, nitong company. Hindi ko na rin alam kung anong company yung construction site na yan. Kasi, mga idol, pagka ganun kasi hindi nasaklaw ng aming kapangyarihan yung mga usapin, talagang inire-refer na namin yan sa mga kinaukulan. At the same time, meron naman siyang blatter sa Bantay Bayan, kaya Bantay Bayan ang nakakaalam sa sistema ng mga pangyayari. Kumbaga, kami sa Lupon Tagapamayapa, sa aming tanggapan, kapag may mga ganung pangyayari, inaakit niya sa amin para siya sa atin lang kung dapat man tanggapin dito o hindi. Kasi kung mga pangyayari na hindi na nasaklaw ng kapangyarihan ng katarungan pambarangay, hindi namin ito tinatanggap. Ngayon, kung may blatter naman sa Bantay Bayan, at gano'n, nagkaroon siyempre, hindi naman pwedeng tanggihan ng Bantay Bayan yung mga yan pag lumapit at gusto magpa-blatter. Ngayon nga, nung i-blatter nila yon, nakiusap daw di umano na kung kayang ayusin dito, dito na lang ayusin. Huwag nang humantong pa kung saan-saan. Dumating nga yung time nung araw na yun na di umano yata, mag-uusap-usap na sila tungkol sa sistema ng
magiging danyos o yung damage, tila nagbagong ihip ng hangin itong complainant dahil kasi sabi ng complainant nung makausap natin, 20 mil na lang daw ang gustong ibigay sa kanila nitong kumpanya. Which is, kapos nga naman yun dahil kasi kung malaki ang damage ng sasakyan, hindi nga naman pwede yung 20 lang. At saka isa pa, balak na nilang ipasok ito sa insurance. At insurance na siguro ang bahalang magano. So, pagka ganun pangyayari, company versus insurance na mag-uusap, hindi na talaga saklaw yan ng katarungan pambarangay. Ibang usapin na yan eh. At sabi nga ni PSD Perinya, maging ang mga polis, pagka ganyang usapin na, hindi nila pakikialaman yan na magkasundo sila. Malamang sabi nga ni Perinya, baka itaturnover din yan ng mga polis sa mga kinaukulan. Which is tama naman, kasi pagka ganun mga usapin na, husgado na ang kailangan doon at doon na sila dapat. Kasi dito sa atin sa barangay, ang tinatanggap lang naman natin dito, yung mga barangay level lang na hindi masyadong matitindi ang mga usapin o yung problema na dapat ayusin. At pagka ganun kasi, involved na ang insurance, involved na ang kumpanya, iba na yun. Oo. Kasi ang saklaw lang ng ating kapangyarihan yung mga simpleng kaso at simpleng problema lang. So ganun nga ang ginawa mga idol ng inyong lingkod na itinurn over natin sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat. At yun pinasamahan natin sa mga bantay bayan. Total ka, kung may blatter naman na sa inyo yan, irektan nyo na yan. Dalhin nyo na yan doon. Sabi ko nga doon sa respondent, saka sa complainant, doon nyo na pag-usapan yan para kung ano maging desisyon ng polis sa inyong problema, di yun ang malalaman nyo kung anong dapat nyo gawin. Di ba? Tama? At may mga pangyayari pa, idol, kasi nung araw na yun, nakasarado ang aming office, wala kami mapwestuhan. At doon kami pumesto, tinuro kami ni Cap doon sa pwesto ni Josie sa Bausi. Pero pagdating naman doon, masikip din yung area. Halos hindi kami nagkasya. Kaya, in-advise na lang ng inyong lingkod na irekta na yan. Sabi ko kay Leti, yung isa sa mga ng mga bantay bayan, pasamahan mo na yan sa mga bantay bayan na kasama mo, dalhin nyo na sa, sa polis. Doon sa presinto, para doon na yan sila magkaharap-harap. So, nung ganun pangyayari, hindi na rin natin alam kung anong naging transaksyon nila ron dahil kasi polis na yun eh. Ang importante, hindi natin sila initsopera, hindi natin sila, kumbaga, pinabayaan na ganun-ganun lang. At ibinibigay natin sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat, dumulog. Ganyan po, mga idol, ang sistema ng trabaho natin bilang mga lupon taga-pamayapa. Kasi, pag hindi nasaklaw ng ating kapangyarihan, hindi natin pwedeng pakialaman yan. Kasi mati-technical tayo dyan. Wala tayong karapatan sa mga ganyan. Kaya yan, ibinabato natin sa mga kinaukulan. Ngayon, yung naman namin, yung tanggapan namin, may seminar yung aming clerk, si Buddy Lorma. Siyempre, hindi naman niya pwedeng iwanang nakatiwangwang yung aming office. Dahil baka mamaya kung sino-sino nga naman ang pumasok doon at kung dahil siyempre, tanggapan ng lupon taga-pamayapa yun eh. Hindi pwedeng kaya lang dapat ang kamalian ng ni Buddy, dapat meron siya pinag-iiwan ng susi na para kung darating yung naka-duty mabuksan yun. Pero siyempre tama din yung ginagawa niya na hindi niya pwedeng iwan ng nakatiwangwang yung ating opisina. Para doon sa mga kasamahan nating lupon na naka-duty, unawain na lang natin ang sitwasyon ni Buddy Lorma. Hindi natin siya masisisi sa ganung pangyayari. Ang medyo pagkakamali nga lang niya, wala siyang pinag-iiwanan ng susi na dapat na kung may duty, yun ang magbubukas. Diba? Tama? Bueno, mga idol, sa maikling sandali ng ating naging kwentuhan tungkol sa sistema ng mga pangyayari, medyo binahagi ko lang para sa kapakanan din ng ating mga iba pa mga kapwa lupon dyan o iba natin mga nasa larangan ng serbisyo publiko, makakuha sila ng konting idea sa sistema ng ating trabaho bilang mga lupon taga-pamayapa. O shoutout sa ating mga kapwa lupon dyan, mga idol. Saan man kayong barangay naroon, shoutout sa inyo. Gayon din sa ating mga butihing barangay captain na siyang nangangasiwa sa inyo. Saan man kayong mga barangay, shoutout sa inyo mga butihing barangay captain, mga honorable nating mga barangay captain, kagaya dito sa amin. Dito sa amin, shoutout sa iyo, Kap. Ang butihin namin barangay captain na si Honorable Ding Bolo. Ganyan ang sistema ng trabaho natin bilang mga lupong taga-pamayapa.
wala tayong po pwedeng tanggihan na sino man na lumalapit sa atin. O saklaw man ang kapangyarihan natin, hindi. Tatanggapin natin yan, pero i-assist natin sila sa mga kinaukulan na kung saan sila dapat dumulog. Ganoon ang magiging sistema ng trabaho natin. Tulad ng ginawa ng inyong lingkod. Kasi hindi ko na rin sila kinunan ng detalye o kinunan ng dahil unang-una wala ngang opisina. Wala kaming mapag-anuhan dahil sarado nga ang aming office. At the same time, may blatter naman sila sa Bantay Bayan. Sapat na yun para i-turn over sila dun sa mga kinaukulan. Ganun lang ang sistema natin mga idol, di ba? Bilang mga lingkod bayan o nasa larangan ng serbisyo publiko. Ginagampanan natin ang ating tungkulin sa abot ng ating makakaya bilang mga lingkod bayan ng ating pamahalaan. Kaya nga lang, siyempre, hindi natin minsan maiiwasan na makakatanggap tayo ng mga kung ano-ano mga pagpupula at ano-anong batikos. Normal yan sa isang nanunungkulan. Ano man ang tungkulin na yung ginagampanan, normal yan na makakatanggap ka ng kung ano-anong batikos at pagpula. Sabi nga, sa 10 ginawa mo, masilipan ka ng isang mali, wala na lahat yon. Normal yon. Kaya tayong bilang mga may tungkulin, maging magiliw sa ating mga nakakaharap na tao. Lalo't lumalapit sa atin upang humingi ng tulong o ng ating serbisyo. Di ba? Tama? Wala tayong pinipili, wala tayong tinatanggihan. Pero mga idol, salamat ng marami sa maikli nating kwentuhan ito at tayo ay nagkaroon ng konting impormasyon sa ating mga mamamayan na tumatangkilik sa ating programa. Shoutout sa inyo mga idol natin dyan, lalo na mga kapwa natin mga vlogger. Ano mang larangan ng inyong mga pagbablog, ang hangad natin makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan, gayon din sa ating mga viewer at mga subscriber. Shoutout sa inyo nga. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod si Boyet ng Boyet Vlog TV ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!